Salamat po, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Isa sa tinatalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang tungkol sa confidential funds. Confidential man ang pangalan ng pondo, ito ay pera pa rin ng bayan. Paano nga ba binubusisi ng Commission on Audit ang paggamit ng confidential funds para matiyak na nagamit ng tama ang pondo? Yan ang ulat ni Floyd Brenz. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling napunta sa sentro ng pagdinig ang audit ng Commission on Audit o COA sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Ito ay matapos magtestigo si State Auditor Roderick Wamil tungkol sa mga dokumentong inilabas ng COA kaugnay ng paggamit ng pondo. Ayon kay Wamil, may mga staff umano ng OVP na humiling sa COA na maglabas na lamang ng audit query sa halip ng Audit Observation Memorandum o AOM. Pero ano nga ba ang audit query at bakit mahalaga ang AOM? Ang audit query ay paghingi ng paglilinaw o karagdagang impormasyon mula sa isang ahensya kaugnay ng isang transaksyon, dokumento o gastusin. Samantala, ang Audit Observation Memorandum o AOM ay naglalahad ng mga obserbasyon ng COA sa isang audit. Dito inilatag ang mga kakulangan o problemang nakita sa mga dokumento o transaksyon at binigyan ang ahensya ng pagkakataong magpaliwanag at magbigay ng kailangang dokumento. Ayon sa testimonya ni Wamil, hindi pinagbigyan ng COA ang hiling umano ng OVP ng audit query na lamang ang ilabas. Sinabi na walang ganitong simple query sa ilalim ng mga panuntunan para sa confidential o secret funds. Sinabi rin ni Wamil na ang OVP umano ang kauna-unahang ahensyang nakaharap niya na tumangging pisikal na tumanggap ng AOM dahil wala umanong authorized person na naroroon para tumanggap nito. Pero hindi dito natatapos ang proseso ng COA. Kapag may mga isyong hindi agad nalulutas, maaaring maglabas ang COA ng Notice of Suspension o NOS. Sa NOS, sinususpende muna ang pagkilala sa isang transaksyon habang hinihintay ang kailangang documents, resibo o paliwanag mula sa ahensya. Sa pagdinig, naglabas ang COA ng Notice of Suspensions para sa OVP at Department of Education o DepEd kaugnay ng confidential funds. Kabilang sa mga naging issue ang mga acknowledgement receipts o ARS na itinuturing na hindi nakasunod sa mga technical requirements. At kung hindi pa rin maitama o mabigyan ng sapat na justification ang isang gastusin, maaari naman itong humantong sa Notice of Disallowance o NOD. Dito, formal nang hindi kinilala ng COA ang isang gastusin bilang valid na charge laban sa pondo ng gobyerno. At kapag naging pinal at executory ang disallowance, may mga kaugnay na obligasyon ng mga responsableng opisyal na isauli ang halagang na disallow alinsunod sa mga panuntunan. Sa OVP, umabot sa 73.288 million pesos ang halagang na disallow ng COA mula sa humigit kumulang 125 million pesos na confidential funds na ginamit noong 2022. Kabilang sa mga naging issue ang kakulangan sa technical documentation, hindi kompletong acknowledgement receipts at ilang gastusing itinuturing ng COA na hindi dapat paggamitan ng confidential funds. Sa impeachment trial, mahalaga ang prosesong ito dahil hindi lamang paggamit ng confidential funds ang sinusuri. Tinututukan din ng Senado kung paano isinasagawa ng COA ang audit, ano ang mga nakitang obserbasyon at paano tumugon ang OVP sa mga ito. Floyd Brenz para sa Bayan.